Igan, parehong nakaharap sa impeachment complaints ang dalawang pinakamataas na lider ng bansa, sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Dineklara ng sufficient inform kahapon ang dalawang reklamo laban sa Pangulo at pagbobotohan ngayong araw kung sufficient in substance naman. Sabi ng Malacanang, nababahala si Pangulong Marcos sa magiging epekto sa ekonomiya ng mga reklamo. Gayunman, nire-respeto raw nila ang proseso. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Tinalakay sa deliberasyon ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inalam kung sufficient informed ba ang mga ito. Bilang kinatawan ng mamayang Pilipino at bilang House Deputy Minority Leader, humaharap tayo ngayon para sa konstitusyonal na proseso sa pananagutan ng mataas na opisyal ng bansa, na ngayon ay may alegasyon ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Para matukoy kung sufficient informed, dapat nasunod nito ang mga itinakdang porma ng reklamo tulad ng wastong verification, pirma at iba pa. Unang pinagbotohan ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the Chair declares the De Jesus complaint as sufficient informed. May mga kumwestiyon naman sa reklamong inihain ni dating Gabriela Party List Representative Liza Masa at iba pa at inendorso ng Makabayan Bloc. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. There's no statement here about a verified complaint. There is a verification page. There's no notarization. No notarization of the verification itself. Sinuspindi pa ang deliberasyon para makumpara ng mga kongresista ang mga kopya nila ng reklamo at ng pagbotohan. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the Chair declares the Masa et al. Complaint sufficient informed. Pumalag dito si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante. It is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Tinapos na rin naman noon ang deliberasyon. Pagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ang sentro ng talakayan, ang sufficiency and substance ng mga reklamo. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official. They must constitute the offense, which is the ground for impeachment. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? Ang Malacanang naman, sinabing ginagalang nila ang proseso. So that's the process. We have to respect that. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.
May kalituhan pa rin kung kailan nga ba ang wakas ng one-year bar rule sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, may 2 panibagong impeachment complaints na inihain sa Kamara laban sa Bise. Tingin ng ilang kongresista, mauuwi na naman ito sa pagdulog sa Korte Suprema. May unang balita si Bernadette Reyes. 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa House Secretary General, unang naghain ng iba't ibang progresibong grupo na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment. Dahil sa abusado umanong paghawak sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Kabilang dito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw noong December 2022. Mahigit 73 million pesos ng pondong ito inisyuhan ng Notice of Disallowance ng COA. Ayon pa sa reklamo, inutos umano ni Duterte sa kanyang staff na gumawa ng mga di makatotohanang accomplishment report na suportado ng gawa-gawang liquidation reports at mga pineking dokumento. Ipinunto ang mahigit 2,000 acknowledgement receipt na nakitaan umano ng irregularidad gaya ng pirma ng isang Mary Grace Piatos na ayon sa PSA walang record ng kapanganakan, kasal o pagkamatay. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complete naman ang hinain laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Kabilang sa grounds ang pag-amin umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Maling paggamit umano ng confidential funds at pamamahagi ng monetary gifts sa mga opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Gayon din ang pagkamal ng di maipaliwanag na yaman at hindi pagdeklara ng buong yaman sa kanyang SALN. At iba pang high crimes kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Halos pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? Ang konting karagdagan lang po na impormasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Sa pahayag ni Attorney Michael Poa ng defense team ng Vice-Presidente, sinabi nitong hindi na nila ikinagulat ang paghahain ng impeachment complaints. Handa raw silang harapin ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang proseso sa ilalim ng konstitusyon. Kumpiyansa raw silang mapapakita ng patas na review na walang basehan ng mga akusasyon. Sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025, sinabi nitong walang impeachment proceedings na pwedeng simulan sa Kongreso bago ang February 6, 2026. Pero bakit ngayon pa lang may mga naghain na? Sa desisyon noong Hulyo, itinuturing ng archived o dismissed ang 3 impeachment complaint noong February 5, 2025. Ito ang naging batayan para sabihing February 6 pa pwedeng maghain ng impeachment complaint alinsunod sa one-year bar rule. Pero sa desisyon ng Supreme Court nitong Enero, walang nabanggit na February 6. Sa desisyon, sinabing binilang dapat ang 10 session days mula sa paghahain at pag-endorso sa unang impeachment complaint noong December 2, 2024. Ibig sabihin, may hanggang January 14, 2025 ang Kamara para ilagay ito sa kanilang order of business. January 15, nag-lapse ang one-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision the other day lang.
So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. So we're following the Supreme Court decision. Dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang one-year prohibition period. Pero may kalituhan pa rin ang ilang kongresista. Even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? Tingin ng ilang kongresista, mauuwi ito sa panibagong pagdulog sa korte. That might be another cause or source of confusion, no? That may lead again to another petition before the Supreme Court. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th, no? Sinisika pa naming makuha ang panig ng Korte Suprema. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Nagbawas na ng alagang manok ang ilang egg producers sa Pangasinan dahil nalulugi na raw sila sa bumababang presyo ng itlog. Sobra-sobra daw kasi ang supply ngayon ng itlog ayon sa grupong Sinag. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, magandang umaga. Good morning, Maris. Mahigit isang buwan nang patuloy ang pagbaba sa presyo ng itlog sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan dahil na rin sa oversupply. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng itlog sa merkado dahil sa oversupply. Bumagsak sa 5 piso ang presyo ng kada piraso ng extra small na itlog sa Dagupan City. Oversupply pa rin ang itlog kaya ang price bumaba pa. Nalulugi na raw ang ilang egg producer, kaya ang ilang nagbawasan ng mga alagang manok para hindi na lumaki ang pagkalugi. Malakas kumain yung mga matatandang manok naman, kaya pinapalitan na. Yes ma'am, malakas sa feeds. Nasa 5 pesos hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog depende sa size. Posible raw na bumagsak pa sa 4 pesos ang kada piraso ng itlog dahil sa patuloy na pagdami ng supply. Hanggang summer na yan ma'am. Yes ma'am. Kasi medyo umiinit na yung panahon. Kasi pag malamig talagang medyo konti yung production. Malaking tipid daw para sa mga consumer ang pagbaba ng presyo ng itlog. Kahit po paano, yung 7 pesos, makakaano ko na ng itlog. Yung iba po kasi 10 pesos, gano'n. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, wala namang nakikitang problema sa supply sa mga susunod na buwan sa kabila ng pagbabawas sa mga alagang manok ng egg producers. Meron na kasi mga bagong batch ng inaalagaang manok na mangingitlog sa buwan ng Mayo hanggang buwan ng Hunyo. Maris, dito naman sa Mangaldan Public Market, naglalaro sa 5 pesos hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog. Depende doon sa size. Pero ayon sa mga negosyante, asahan pa raw yung pagbaba sa presyo hanggang sa mga susunod na linggo dahil tuloy-tuloy yung delivery ng itlog ng mga egg producer. Maris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.